Category 5 Super Typhoon Bobby, una nang pinaghahandaan ng Northern Mariana Islands at Guam. Pero epekto sa bansa ay hindi pa rin mararamdaman hanggang ngayon. Bagamat ang katimugang bahagi ng Mindanao at western part ng Mindanao unti-unti na nararanasan ang hatak mula sa monsoon trough extension ni Super Typhoon Bobby. Posibilidad na maglandfall sa bansa na nanatiling napakababa pa rin, pero pinaghanda na o pinaalalahanan na ang malaking epekto ng enhanced bagat sa buong bansa simula next week. At posibleng kasunod na low pressure area after ni Pre-Inday sa susunod na linggo, posibleng muling mamamataan sa southeast of Guam. Angat at Magat Dam, patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng water level sa dam. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, July 5, 2026. Ang oras nating boss may maga, alas 11:28 na ng magtatanghaling tapa. Easterlies muna ang iiral na magpapaulan sa iba't ibang bahagi pa rin ng bansa at inaasahan pa rin natin na magkakaroon tayo ng mga isolated case of rain showers dito sa parte ng Luzon, lalo na sa Southern Luzon. At silangang bahagi pa rin ng Luzon at may mga localized thunderstorms. Mula sa ating Doppler radar imagery, halos konti lang yung water vapor na concentration dito sa may banang silangan ng Baler Aurora o Aurora Region, Polillo Islands at ilang bahagi pa rin ng Camarines Norte. Yung mga thunder cloud at lightning strikes, usually sa may bandang kanluran po yan dahil may umiiral pa rin na manipis na habagat na nahahatak pa rin ni dating bagyong si Henry. At dahil nga po dyan ay nagkakaroon ng mga localized thunderstorms sa member ng West Philippine Sea, although malayo naman yan sa range sa kalupaan natin sa Luzon at Southwestern Luzon. Meron tayong at least aktibong mga nasa 10 lightning strikes, pero karamihan nasa bandang West Philippine Sea naman ito. And so far, wala tayong kasalukuyang na-detect sa ating lightning detection system. Pero nakataas ang thunderstorm advisory as of 10:43 ngayong umaga mula sa data feed ni Pag-asa sa Visayas, dito sa parte pa rin yan ng Negros Occidental at Palawan. Yan, nakataas po yan. So kung makikita niyo dito sa pinaka-actual na Hydrological Center and Dams and Flood Advisories, makikita rin niyo po dito yan sa ating advisory. Kung gusto niyo makita yung mga lugar na uulanin daw. So usually dito sa parte yan ng Negros Occidental. Yan, nakikita natin ang mga possible na apektado daw ng flash floods at thunderstorms dito sa bahagi nga po ng Bacolod kasama ng ilang bahagi sa bandang kaluran po ng bandang Sipalay. Yan, nakataas po yan. So pwede nyo makita po dyan yung mga latest at rainfall. So far wala namang pinakahuling recorded ng rainfall advisory na nakataas sa ngayon. So wala naman tayong inaasahang mga pag-ulan po. So, mostly nakataas ang Negros Occidental nga po ang nakataas within 30 minutes o an hour po. Especially sa bandang ilog sa Negros Occidental. Magdala na lamang po ng payong ha, just in case. Kasama na ilang bahagi ng Hinobaan at Candoni na makakaranas daw ng mga 1 to 2 hours daw na forecast na makakaroon ng localized thunderstorm. So, magdala na lamang po ng payong mga folks. At so far ay ang ating mga pag-ulan dito sa Luzon kasama sa Metro Manila ayon sa ating forecast and storm prediction, nasa 70% daw ang chance na pag-ulan. Partially cloudy po pero magiging hot humid po ang panahon natin. Pumapalo ngayon sa 33 degrees Celsius yung outside air temperature natin. So maliwanag lamang na medyo malakit-lakit muna na alinsangan ang mararamdaman natin. Pero sa may bandang Southern Mindanao nga po, na pinost na natin sa Facebook page, unti-unti medyo nagiging manakanaka na po ang kadalasan na, o manakanaka na nagkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan dahil unti-unti na pong nararamdaman yung galaw ng hatak sa southwest monsoon dyan or sumasabay po sa monsoon trough extension ni Super Typhoon Bobby nga po. Hinahatak nito o diniderailing nga po niya o nire-railing niya yung hatak dun sa hangin dyan sa may bandang Southern Mindanao na may kasabay na
tubig ulan, kaya nagkakaroon sila ng unti-unti na ng pagdami ng kadalasan ng mga buhos ng ulan. Sa current conditions natin, overcast, gloomy tayo, haze at few clouds tayo, at medyo hot humid po tayo dahil umaaraw dito sa amin sa Caloocan. So expected sa buong Metro Manila. So sa mga lalabas ngayon, magpayong na lamang po dahil bandang hapon may mga localized thunderstorms na tayo na iiral. Isolated po yan. Kagaya po yan kahapon kagabi. So magdala na lamang po dahil anytime magkakaroon tayo ng mga afternoon rain showers po mga folks. Ha? Overcast tayo, medyo windy at gloomy pa rin base sa aking weather station dito sa Caloocan. Ayan, medyo pumapalo sa 18 km per hour po yung bugso na hangin. Sa lawas sa presyo na netala na weather station kaninang 5:31 AM, pinakamababa na 26.9 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas ang 34.4 degrees Celsius. Kahapon nito ng umaga, 10:37 AM. So malinaw lamang na medyo malinsangan tayo, mainit dahil sa easterlies. Pero sa aming heat index, well, as usual, pumalo pa rin sa 50.3 degrees Celsius ang aming heat index mula kahapon po. Yan, dulot yan, nagkakaroon tayo ng moderate air quality. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Samantala naman, kung titingnan natin sa ating almanac, yung magiging heat index forecast nationwide natin, mula sa aking weather station ay 11:06 AM, meron kaming 48.0 degrees Celsius danger na po. Pero sa forecast ng ICMWF, hanggang 46 degrees Celsius daw ang pinakamataas namin sa maghapon sa Caloocan. So maliwanag folks, mga matataas o medyo mataas po yung ating magiging heat index sa maghapon. Mula sa automatic weather station ni Pag-asa, pinakamataas na heat index so far ang Diet Camarines Norte na nasa 50 degrees Celsius po ang kanilang heat index ngayon. Pangalawa ang Lawag, Ilocos Norte. So mainit din sa kanila. Pero mapapansin nyo, bandang Lawag sa may bandang northeastern po at silangan naman ng bandang Bicol region, medyo mataas talaga ang kanilang alinsangan. At heat index dahil sila unang tatamaan ng daloy po ng easterlies bago dito tumawid sa Metro Manila. So ganun po yung pattern. Kabaligtaran naman kapag habagat, una namang maapektuhan muna ang kanluran ng bansa, especially Metro Manila, western portion ng Zambales. So mapapansin niyo po yung pattern kung paano naapektuhan yung silangan at kanlurang bahagi ng bansa natin base sa weather patterns. So nanguna ang Diet Camarines Norte ha. So uminom na maraming tubig muna dahil malagkit at mainit talaga muna ang magiging temperatura natin. Hindi muna natin masyado mararamdaman itong si Bobby o Pre-Inday. Malayo-layo pa. Sa Guam muna ito dadaan. Mamamasyal muna ito sa bandang Guam at Saipan simula ngayong araw po. So nakasuspend na po yung mga programa nila doon at nagsuspend na rin sila ng mga aktibidad so far. Since Sunday naman until Monday po yan, so magsususpend po ang Guam at Saipan na mga activities nila. So sa ating PSC systems in past 24 hours naman, ang una ang Tuguegarao muli na may 37.5 degrees Celsius na grabing init. At sa Baguio City naman, almost stationary lang sila at 18.4 degrees Celsius lowest. Inulan naman ang Maasin. Yan, sa Maasin mo probably bandang silangan yan. Nakatotal sila ng 67 mm heavy rainfall to malamang. At sa Lawagan naman ay nakatotal sila ng 15.9 km per hour. Average wind speed po yan ha. Pero kung titingnan natin sa amin sa Caloocan, ang average wind speed namin pumalo lang ng 8.7 km per hour. At kahapon inulan kami 3.3 mm lamang. So may localized thunderstorms na umiral sa amin. Pero hindi naman siya humigit ng 30 minutes. Within 30 minutes lang tumigil na po yung pag-ulan. Yon. So bumuhos lang siya ng medyo bigla ang buhos din, tumila din po kaagad. So sa atin namang outside humidity, meron tayong katamtaman na 75%, bumaba ito ng 4% since last hour. Pataas ang ating barometric pressure, medyo mataas na katamtaman 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. So natiling unsettled ang ating space weather, diniscuss na natin yan kahapon ha. So may mga impact lang tayo pero hindi naman magiging gradual at medyo malayo na po yung sunspots. Medyo lihis na ito sa Earth. Mararamdaman lang natin yung ibang coronal mass ejection, yung gradual po ng solar wind. Mararamdaman lang natin ng konti. So high band lang ang medyo maapektuhan yan. At may mga auroral activity. Nireport na natin yung kahapon. So balikan nyo na lamang yung report natin kahapon. Samantala, sa ating high tide and low tide status, well, pa-high tide pa lamang po tayo, pero
magiging maalon lamang silang bahagi sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, sa may bandang La Union at yan sa may bandang Siargao po. Bagamat lumalakas po yung ating stellis dyan. Although, kaya-kaya naman po, medyo manageable pa naman po dahil hindi pa nararamdaman yung hatak sa swelling ng dagat mula dito kay Super Typhoon Bobby. Malayo-layo pa kasi po mga folks. Samantala, sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM at lulubog po ito mamayang 6:29 PM. Ang ating 75% eliminated, 1 hinggibos na po. Magmo-moonrise pa po ito mamayang gabi pa po at 10:11 PM at kinabukasan na po ng umaga ng 9:36 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sunday hanggang bukas na yun ng Monday, partly cloudy tayo sa buong araw at pagdating ng hapon bandang mga after lunch po onwards ay magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms, especially dito sa amin sa Caloocan at Boss Rest of Metro Manila. Maring hindi sa amin sa Caloocan mismo umulan, probably siguro posible rin magkaroon ng scattered rain showers, din titila din agad na may 65% chance of rain daw. Bukas naman ng Monday, ganun din, stationary. At pagdating ng hapon, magkakaroon tayo ng mga at least 58 to 60% chance of rain na mga pag-ulan. So medyo mataas ngayong araw, 65 to 70% chance. Ngayon sa lowest temperature expected, maglalaro between 33 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 to 28 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, may dinagdag na tayo ng mga alerts sa advisory para at least notified tayo time to time. So, may tropical cyclone present tayo. Minomonitor na po yun yung Pag-asa dahil nasa pinaka-domain na po natin yan. Nasa range of domain. Tropical cyclone information domain na po kasi siya. So, under tropical cyclone present na po siya in domain. Namataan mula kaninang madaling araw, 3 AM, ni Pag-asa. Ang sentro ni Super Typhoon Bobby ay nasa layong 2,700 km. Ito is of Eastern Visayas. Well, nireport na rin natin Eastern Samar, yung aking reference point. Yan, may maximum sustained wind nito na 195 km per hour. 10-minute average ito kay Pag-asa ha. Malapit sa gitna at bugsong maabot ng 240 km per hour. So sa nagtatanong, magiging lakas ba ito ni Yolanda? Hindi po. Dahil si Yolanda pumalo yan ng 235 km per hour. 232 to 235 km per hour maximum sustained wind yan bago mag-landfall sa may bandang Leyte, Southern Leyte po. Yun po yung maximum sustained wind niya. So hindi pa pareho. Kung pagbase naman natin sa tropical cyclone sector, mababa pa rin siya. Nasa around 220 km per hour lamang ito. So, nasa 232 km per hour naman yung maximum sustained wind ni Yolanda. So, wala pa rin makakatalo until now kay Yolanda so far sa record natin sa Pilipinas. So, yun po. At maabot yung pinakabugso daw nito hanggang 240 km per hour. Kumikilos ito pa westward o pa kanluran sa bilis na 15 km an hour. Sa akin tropical cyclone sector naman, mga around 13 km an hour naman. So, bumagal o mabagal po ang pagkilos niya pakanluran. Kaya, abutin pa talaga hanggang next Wednesday bago makapasok ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Bobby o Pre-Inday. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit ng satellite imagery mula sa high resolution Himawari 8 and 9 satellite imagery natin, courtesy of Japan Meteorological Agency. Mula sa pinaka-visual ng ating satellite imagery, itataasin natin yung opacity para makita nyo po. Ito po yung sitwasyon ng satellite imagery. Kitang-kita pa rin ang sentro at pinakamata ni Bagyong Bobby o Pre-Inday. Nakita nyo po, kumikilos siya pakanluran at una nga pong lalapitan nito muna ang Saipan at Guam. Ayan po, makikita natin. So, yung pinaka water vapor niya, kung makikita natin using infrared ng rainbow colors, maapektuhan na po ang halos buong Saipan at Guam. At nagkakaroon na sila ng mabugsong hangin dyan, malakas po, at talagang suspendido na yung aktibidades nila. At ito po yung pinakamata niya, kitang-kita po. Mukhang nagkakaroon na ng bahagyang unstable sa pinaka-central eye wall niya. So, posible pa itong magkaroon na ng eye wall replacement magkakaroon ng eye wall replacement activity. Kung magma-maximum peak nito, almost nagma-maximum peak na po yung kanyang circulation, pero patuloy pa rin na dahan-dahang lumalapit sa may bandang Guam. So, yun po. Nakakaranas sila ngayon ng violent storm surge, unti-unti, at mga pag-ulan po. May storm surge na po. Malakas na po yung impact sa kanila dyan. Yan. So, ito po yung pinaka-sentro. Napakagandang bilog na bilog ngayon. Ang sentro ng sirkulasyon nitong si Super Typhoon Bobby ay yun sa pinaka-satellite imagery. Pero mapapansin naman natin ay hindi pa gaano
natin nararamdaman yan sa Pilipinas. Yan. Hindi ko ma-zoom ng maigi. Yan. So, makita natin ay hindi pa masyado naapektuhan. Nag-refresh yung map. Yan, makikita po natin, hindi pa masyado maapektuhan ng Pilipinas, malayo pa talaga yung bagyo, pero mapapansin nyo sa katimugang bahagi ng Mindanao, unti-unti, nahahatak na ni Bobby ang trough mula dito sa southern part ng Mindanao at western portions ng Mindanao. Ni-report ko na yan, makikita nyo po, unti-unti niya nahahatak ngayon yung hangin dito, yung southwesterly flow, dito sa membandang southern part ng Mindanao at nagdudulot ngayon ng maulap at maulang panahon dito sa membandang Zamboanga Peninsula at most obstruction area at Davao region. Ayun, madalas makakaroon na kayo ng mga unti-unting maulap o madalas na maulap din nakaambuhos ng ulan. Yan. Ito po yung flow ng inflow ng monsoon trough. Ayan, kitang-kita naman po yung pinaka-monsoon trough. Lakas ngayon ng hatak mula sa bagyo. Yan. Hinihigop niya ngayon lahat ng hangin na may water moisture sa anumang bahagi na ito dito sa katimugan ng Mindanao. So dahil po dyan ay maapektuhan po ng pag-ulan ang most of southern part ng Mindanao, kabilang na ang area. Activate natin ang OpenStreetMap mode para makita natin. Apektado ngayon ang mga pag-ulan ang Zamboanga Sibugay at ilang bahagi nga po ng southern part ng Zamboanga Peninsula. At makikita po natin dito sa pinaka-satellite imagery, i-zoom in natin para mas detalye. Nakakaranas ngayon ng maulang panahon ang ilang bahagi ng Zamboanga City, kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Basilan. Dito naman sa bahagi ng Nalao del Norte at Zamboanga del Sur, kasama na ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani at most of General Santos. Magiging maulap at kalat-kalat ngayon ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iira dyan. Bagmat katamtaman sa may bahagi ng Davao del Sur at ilang bahagi ng Davao del Norte, magiging part dito musikaw dito all the time hanggang dyan sa buong central ng Mindanao, although at least dito medyo gloomy at hot humid na panahon ang iiral. Magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated case of rain showers and localized thunderstorms mula sa City of Davao, Davao de Oro at most of eastern sections ng Mindanao. Bagamat at least dito moderate ang lagay ng panahon sa halos buong Caraga area, kasama na Agusan del Sur at Agusan del Norte at Surigao region. Magiging katamtaman ng panahon, partly cloudy nga lang and mostly cloudy at all times sa maghapon na may mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa hapon, sa gabi o madaling araw. At most of northern Mindanao, katamtaman din tayo. At wala naman sa baba ng kanluran ng Visayas, mapapansin natin ay maulap din tayo, medyo gloomy at may mga isolated at kalat-kalat lang ng pag-ulan. Especially dito nga po sa may bandang Negros sa Occidental, nakataas nga po ang thunderstorm advisory dyan ni Pag-asa, take note po. Pero usually ramdam ang mga pag-ulan dito sa may bandang Sipalay, Hinoban, nakataas yan, at Candoni. At the rest naman ng Basay, Bayawan hanggang Dumaguete, at the rest ng bandang Cebu at Bohol, at least medyo part dito sa mostly cloudy at all times, maging sa Panay Island. Manaka-naka lang ang mga pag-ulan, very isolated lang ito, at maulap na panahon lalo na sa may bandang Central Visayas at Negros region. Pagdating naman sa silangan ng Leyte at Eastern Samar, dito mas katamtaman ang panahon natin, magiging partly cloudy lang tayo, pero all the time magiging hot humid ang panahon. Halos wala tayong nakikita ang makakapal na kaulapan dito. So halos fairly weather ang paligid dyan sa bandang Eastern Samar at Leyte hanggang sa most of Southern Luzon, although magiging partly cloudy mostly cloudy at all times sa may maulang panahon sa may bandang Marinduque at Romblon at Mindoro. Although magiging maulap ang buong Bicol region, magiging hot humid na panahon tayo ngayong araw, so magdala ng payong at iwasan na lang din magbibila dahil may mga asahan pa rin tayo localized thunderstorm sa bandang hapon na mataas ang forecast at least 60 to 70% daw. Kasama na ang most of Mimaropa area, magiging maulan nga lang sa may bahagi nga po ng El Nido, pababa na yan ng Puerto Princesa. May mga kalat-kalat na pag-ulan po dyan, may umiiral po na manipis na southwest monsoon dyan. Although most of southwest monsoon ay entirely hinahatak na ni bagyong dating bagyong Henry po. Ayan, ito na yung sentro ni Henry sa may bandang Naning, sa may bandang southern China na ito, ang pinakasentro at under dissipation stage na siya. Kaya ang ating most of habagat sumasama muna dito kay dating bagyong Henry. So medyo manipis muna ang ating southwest monsoon dito sa may bandang Kaluran. So magkakaroon lamang ng ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa most of areas ng Palawan area.
Pabugso-bugso lang ang mga isolated rain showers dyan. Ganon din sa bahagi nga po ng Mindoro at Marinduque. Wala naman sa buong Calabarzon area, magiging maulap din tayo, kalat-kalat din ang mga isolated rain showers bandang hapon po. Pero sa ngayon, hot humid na panahon tayo, katamtamang ang panahon sa most of Calabarzon area. Yan, oh. So wala tayong masyadong nakikitaan dito. So i-activate natin ngayon yung isa nating satellite imagery sa all maps para mas makita natin yung pinaka-detalye. Yan. So makikita naman ninyo halos manipis lamang at wala tayong nakikitaan dito. So wala tayong masyadong kaulapan, moderate ang panahon natin sa most of Calabarzon area, kasabay ang Metro Manila at most of Central Luzon at Northern Luzon. Puro isolated lang talaga ang mga pag-ulan ang iiral natin. Most of western sections sa Northern Luzon, Mapa Ilocos Norte man yan, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan man yan, Zambales. Hindi tayo masyado ramdam ang mga pagka-ulan dahil sa wala masyado o medyo distansya muna si habagat dito sa kaluran ng bansa. So usually sa may bandang Bajo de Masinloc o Bajo de Masinloc, nagkakaroon ng mga kalat-kalat na mga ulan at localized thunderstorms. Pero dito sa malapit sa kalupaan ng kaluran ng Luzon, halos wala po masyado. Maging sa bandang Olongapo, Subic. So patuloy tayo na makakaramdam ng mas maaraw at mainit na panahon sa halos buong maghapon. Halos wala tayong maulap na yung papurin gaano, kaya wala tayong masyadong water vapor na concentration. Dahil kung titingnan natin yung pinaka-water vapor natin gamit ang OSM map, mapakita ko sa inyo yung water vapor. Ayan. Ito yung isang satellite natin na ginamitan ng Google na map. So lahat ng klase ng mapa ay ginagamit natin for the backup purposes. Tayo natin mag-load yung CIMMS. Hopefully available si CIMMS. Yan. So walang water vapor dun sa isang satellite imagery natin. So tingnan natin dito sa water vapor na lang yung ating all maps. Ayan, kitang-kita naman po. Halos wala rin tayo talagang water vapor. Ayan, malinaw naman po, kitang-kita naman po dito sa ating satellite imagery. So may backup tayo. Wala rin masyadong water vapor. Dito lang sa may bandang kaluran lang ng Palawan at bandang western portions ng Visayas. Pero hanggang Mindanao po yan. Ayan, oh. Pero sa bandang Luzon, halos wala tayong water vapor. So, malinaw lamang po mga folks na wala tayong masyadong magiging maulap at maulan dito sa parte po ng Northern Luzon. Kasama ng Metro Manila. Although mataas po yung forecast natin, gaya na ating binabanggit, na maaari pa rin tayo magkaroon ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa maghapon na may pagkilat at pagkulog po. Yan, especially sa hapon. Ito naman yung sa Himawari Sat Boracay Pag-asa. Ayun, malinaw din na halos wala tayong water vapor sa buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Gaano? Dito lamang na sa may bandang kaluran. Yan, oh. Himawari satellite na ni Pag-asa ang ginamit natin para makita nyo po yung actual na kung saan lamang na madalas magiging maulan dito sa may bandang Palawan, western portion ng Visayas at western portion ng Buanga Peninsula. Yan. At makikita nyo naman yung pattern ng monsoon trough kung paano hinihigop o hinahatak nitong si Super Typhoon Bobby. Kaya hindi tayo masyado muna mararamdaman ang epekto niyan mula sa Southern Luzon kasama ng Metro Manila and the rest ng Northern Luzon. Okay, kamustahin muna natin yung lagay ni Super Typhoon na si Bobby na pre-Inday na tatawagin natin next week pag pumasok na ito ng PAR mga bandang Wednesday. As of 8 o'clock AM, ang kanyang central air pressure na ngayon ni Bobby ay nasa 925 hectopascals na ito. Sobrang baba na talaga. At ang kanyang maximum sustained wind under Category 5 Super Typhoon in 1 minute average, 250 km per hour ito at bugsong umabot ng 325 km per hour. Samantala sa kanyang 10-minute average corresponding nito ay nasa 220 km per hour ito, malapit sa gitna, under Super Typhoon pa rin ito. At bugsong maabot ng 286 km per hour. Pero kung kukunin nyo yung computation yan sa 10-minute average si Pag-asa, kukunin nyo pa rin yung 10-minute average yan sa 8 hours. Kasi nga po, Universal Time Coordinate Time ang ginamit dito na aking TC sector. Pero kung i-compute nyo yan sa 8-hour period, lalabas na sa around 195 km per hour lamang yan. To 198 km per hour ang bugso. At ang bugso niyan from 195 km per hour ay aabot ng halos 256 to 157 km per hour. Ang bugso naman, kung kukunin natin yung computation mula sa computation ni Pag-asa. Magkaiba po kasi ang Universal Time Coordinate na ginagamit ng ating TC sector at computation ni Pag-asa dahil
plus 8 hours po kasi ang ginagamit. Dahil syempre, 8 oras po ang ahead natin mula sa oras sa ibang bansa sa Amerika. So, wag po tayong mako-confuse doon na kapag 1 minute average at ginamit natin ang TC sector, automatic, universal time coordinate yan ang pinagbasehan. Pero kung kukunin nyo po ang computation ni Pag-asa, kukunin nyo muna yung 8 hour ahead nito, yung 8 oras ang ahead. So, kapag mas mataas ang computation ng TC sector, isusubtract nyo po o masusubtract siya ng 8 oras mula sa computation natin dito. Kung masusubtract ng 8 oras yan, bababa ang 10-minute average niyan. So, kung mababawasan siya ng 8 oras muna, ay nasa around 195 kilometers lamang yan to 196 kilometers per hour. Maximum sustained wind at bugsong nasa around 245 kilometers per hour. Ganun po yung computation yan mga folks ha. At ang layo nito as of 8 o'clock AM sa ating, ang reference point natin ay ang Eastern Visayas. Ganun din naman ang ginamit ni Pag-asa. Malapit sa gitna ay nasa 2,541 kilometers ito mula sa Eastern Samar or bandang Lawang, Eastern Samar. Pero sabihin na lang natin Eastern Samar kasi nasa sobrang layo pa nito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero napakalapit na nito sa bandang Guam at Saipan. Kung kukunin natin mula sa bandang Guam, ang layo nito sa Guam ay nasa around 448 kilometers ang layo nito at mula sa may bandang Northern Mariana Islands. So sobrang lapit na po nito. So kung i-activate natin yung pinaka satellite mode, mukhang walang masyadong frames. Ayan, kung i-activate natin yung satellite dark mode, makita natin na apektado na po ang Northern Mariana Islands at Guam. So meron na silang storm surge at nakataas na po yung warning signal sa kanila. Ayan, kitang-kita po yung pinaka-sentro. Maximum zoom natin para makita nyo mga folks. Ayan, ang pinaka-center niya ngayon. Ito po yung pinakamata. Ayan. At bahagi na itong gumalaw ng konti. Siyempre, time to time, gumagalaw yan every hour. So, mapapansin nyo po, mas nakataas na po ang storm signal sa bandang Northern Mariana Islands at Guam, kasalukuyan. At ramdam na nila ang pinaka-storm surge niyan. Isa siyang napakalakas na storm system. Sobrang lakas na storm system nitong si Bobby. Hindi po biro yan sa kanila, kaya maaga pa lang, kahapon pa lang ay nagdeklara na sila ng warning, signal warning level 3 sa Guam. Yan. So suspendido na mula pa kahapon ang mga aktibidad nila. Yan. At since malayo pa naman ito sa Pilipinas, hindi pa natin gaano ramdam yan. Except na lamang yung hatak dito sa monsoon trough na nagpapaulan ngayon sa ibang bahagi ng western sections ng Mindanao, ilang bahagi ng Southern Mindanao area. Yun pa lamang ang medyo nararamdaman natin sa Pilipinas, yung monsoon trough lamang na may dalang ulan. So yun po yung pinakakasalukuyang lokasyon niya. At itong si Maysak naman, dating Henry, ay under dissipation stage na po ito, pero under tropical storm category pa rin siya at nasa may ng southern part na ito, pa-inland na ito ng southern China. So, yung kanyang tropical cyclone track combination, makikita natin napakaliit pa rin ang tsansa na ito'y tatama o maglalandfall sa anumang kalupaan sa Pilipinas, especially dito sa bandang hilagang bahagi ng Northern Luzon. Although napakalapit na po niyan, ay mapaghandaan pa rin natin yung magiging masungit na epekto pa rin ng hatak sa ating habagat na magbubunsod po ng matinding enhanced habagat. Yan po ang paghandaan po natin. Wala tayong magiging masyadong concern sa magiging landfall o magla-landfall ba ito. Ang magiging concern lamang natin mga folks dito, yung papaigtihin niya ang paglakas sa ating habagat na maapektuhan po ang halos buong bansa niya na pagdating ng mga Tuesday ng madaling ng gabi or Wednesday siguro ng madaling araw, mararamdaman na po ng mga taga Mindanao ang impact ng hatak sa enhanced habagat. Panigurado po yan. Mararamdaman na ninyo yan sa member ng Mindanao. So maghanda-handa muna tayo, siguro mga Wednesday ng madaling araw, mararamdaman na po ninyo yung sungit ng hatak sa enhanced habagat. So ang paghandaan ninyo dyan, yung posibleng matinding baha, yung Agdao sa Davao City ay madalas pa rin pong bahain yan. So yung mga nasa Agdao sa Davao City, medyo gawa na po ninyo ng plano, yung plano ng evacuation. Kung kailangan po, makipag-coordinate na po tayo sa local government units ng City of Davao para sa evacuation. Dahil ang pagkakalam ko, ang Agdao po dyan sa Davao, mababa kasi yung lupa dyan, mababa. At dyan po yung pinaka-embudo ng
binabagsakan lagi ng ulan mula dyan sa bandang hilagang parte ng Davao City. Kaya talagang binabaha agad dyan. Hindi nakakayanan ng flood control system sa Agdao yung grabing bagsak ng tubig ulan mula sa bandang kabundukan ng Davao City. Yan. Sa bandang Tuesday po o Wednesday, mga pagitan yan ha, paghandaan na po ninyo. Kayo muna ang makakaramdam ng enhance sa bagat dyan. And then, pagdating na mga Wednesday to Thursday, mararamdaman na po yan sa bandang Visayas, ang unti-unting enhance ang habagat. Dito, posible na po magtaas ng tropical cyclone wind signal si Pag-asa. Si Pag-asa na po ang magdedesisyon yan. Depende yan sa pinaka-diametro ni Bobby. Yung lawak niya ha, pagpasok ng PAR niya next week, kung mananatiling malawak pa rin yung sirkulasyon niya. Depende yan ha, sa magiging diametro ng bagyo. At mula sa cyclone track forecast ni Joint Typhoon Weather Center, napakalawak po yung pinaka-diametro daw ng bagyo. So, posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal number si Pag-asa anytime. So, depende na yan kay Pag-asa. Pero asahan natin, matitindi na ang alon dyan sa silangan ng bansa, oras na pumasok na ng Philippine Area of Responsibility itong si Super Typhoon Bobby o Pre-Inday sa darating na Miyerkules po yan ng madaling araw o umaga. Yan po ang pakakatandaan po natin. And then, habang kumikilos ito pa west-northwestward sa darating na 9. So, mga test day na yan hanggang dire-diretso na yan. Mula Thursday, Friday hanggang Saturday next week ay kumikilos na yun pa west-northwestward. At mukhang tutumbukin pa nga ito ang Taiwan o Eastern Taiwan or bandang Okinawa. Depende yan sa trajectory sa mga susunod na araw. Pero ang magiging concern natin dito ay yung pagtaas naman ng enhance sa bagat as time goes by na kumikilos pa west-northwestward itong si Pre-Inday. So sa darating na mga test days siguro, totally mas mararamdaman na natin yung pinaka-significant impact ng enhance sa bagat sa Metro Manila, buong Southern Luzon at Visayas. Most western sections ang mas mararamdaman muna ang matinding impact niyan dahil ang bandang kaluran muna ng bansa ang unang tatamaan ng epekto ng enhance sa bagat bago na yung mga nasa gitna at bandang silangan ng bansa. So sa mga nagtatanong, apektado din ba ang Bicol region? Yes po, apektado pa rin po dahil halos buong bansa ay apektado po ng enhance sa bagat. Ang kaibahan lang nito, ang mas matinding impact, ang unang mararamdaman dyan, ang most western sections ng bansa. Yan, dyan sa may bandang kalurang bahagi. Ang unang mas maapektuhan muna ng epekto ng enhance sa bagat. Tsaka na yung nandito sa may bandang kalagitnaan ng bansa natin at silangang bahagi ng bansa natin. Kasi habang tumatawid na po yung tubig ulan dyan, kasabay ng enhance sa bagat. So, yun po ang magiging concern natin next week. Hindi yung magiging landfall scenario ng bagyo. Kasi nagiging debate daw yung sinasabi nila, nagsishift downward daw. Well, malayo pa kasi po ang bagyo. Dahil kung titingnan natin yung forecast and symbols ni Bobby, malawak pa po ang kono pansantinte. Ayan pa nga po sa UKMO, pinapakita ng UKMO na dito tatama pa daw ng bandang Cagayan. No? Sa UKMO yan Pero the rest ng ensemble forecast, ECMWF, GFS, either magta-Taiwan lang ito or dito sa pagitan ng Taiwan. Mostly bandang Taiwan ang medyo tumbok nito. Yan. Pero yung maglalandfall sa anumang kalupaan ng malaking kalupaan ng bansa, wala siya ngayon nakikitaan until now na posibilidad o napakaliit pa rin talagang posibilidad na maglalandfall po yan. Yan. Sa ngayon, yan po yung trajectory niya. Probably bandang Taiwan lang talaga ito or mga kung medyo lili siya ng konti o mag-shift siya upward, mga bandang Okinawa Islands po yan tatama. Pero pag mag-shiftward ito medyo pababa, probably bandang Eastern Taiwan ito maglalandfall. So, yan pong maliwanag yung mga poksa sa ngayon. Yan lamang po yung forecast niya ha. Huwag tayong masyadong advance mag-isip. Sundin muna natin yung mga kasalukuyang forecast na lumalabas. At ito naman yung forecast track ng DeepMind, ng Google DeepMind. Yan. AI. So makita natin dito, malawak pa yung cone of uncertainty niya. Mula rito hanggang dito pa po yung cone of uncertainty niya. Yan. Ito po yung pinaka-border niya. Yan. So sa pagitan niyan ay malaki pa po ang posibilidad niya na mag-shift siya pataas or dumaos-dos pa ng konti. Yan dito.
Yan. Malaki pa yung posibilidad niya na dumaos-dos siya or tumaas pa. Malawak pa kasi yung cone of ascendente niya. Pero kung titingnan niya po yung mean track, probably bandang Taiwan lang talaga siya, Eastern Taiwan or bandang Okinawa Islands. Kung titingnan niyo po yung naka-mean track niya. Yan. I-activate natin yung dark mode para makita nyo. Yan. So, super typhoon talaga siya, yung kulay violet na yan. According sa legend, super typhoon siya. Yung purple color na yan ay super typhoon po ang correspondence niyan. So, makikita natin halos wala pa rin talaga nakikitaan until now na posibilidad na magkakaroon ng direct landfall sa bansa. Ito naman yung forecast error natin mula sa Japan Meteorological Agency. So, halos dito lang talaga sa Eastern Taiwan ang trajectory ng super bagyo na ito. Wala pa talaga until now na nakikitaan sa anumang kalupaan ng Pilipinas. So, yung pang malinaw ha. Until na wala pa namang forecast si Pag-asa, yung tropical cyclone track ni Pag-asa. Sa ngayon ay kay Japan Meteorological Agency pa lamang po ang merong trajectory ng tropical cyclone na si Bobby at Joint Typhoon Weather Center at kay DeepMind AI. Kaya pinupost natin yan sa Facebook yung mga iba-ibang mga track forecast ng iba't ibang mga weather agencies para mas fully detailed na nakikita nyo po kung magkakatugma ba o magkakapareho sila ng forecast track. Yan. Dito kay AI, tatlong klase yung kanilang ensemble track. So, posible nga po itong mag-Taiwan or posible rin itong mag-Okinawa. So, malawak pa po talaga, folks. Hindi pa natin talaga isinasara ang posible na dumaos-dos ito or posibleng mas tumaas. Yan. Kaya lang, base na lang dito sa mga ensembles, mali talaga ang posible niyang tumama sa pinakamalaking kalupaan ng Pilipinas. Wala tayong nakikitaan until now. Pero dahil sobrang lawak po ng diametro nito, ay apektado po tayo ng enhanced habagat niyan. So, posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal si Pag-asa oras na umentra na ito sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Miyerkules ng madaling araw or mga umaga or bandang hapon. Depende pa rin yan sa movement speed. Tingnan nyo lamang yung movement speed niya. Kapag ganito kabagal, well, baka umaga na po or bandang hapon na ito maglandfall. Kung medyo bumilis naman ang kilos niya, baka mas maaga itong makakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Siguro kung hindi man madaling araw ng Wednesday, baka bago maghating gabi ng Tuesday. Yan para mas malinaw tayo. Kasi magdedepende po yan sa movement speed ni Bobby o Pre-Inday. So sa ngayon, ito pa lamang ang lumalabas sa pinakamalakas na bagyo ngayong taon so far. Pero hindi pa siya aabot sa level ni Yolanda ha. Sa mga nagtatanong po na aabot sa lakas ni Yolanda, hindi po. Until umabot yung 10-minute average natin sa level ni Yolanda na umabot nga ng mahigit 230 kilometers per hour. Sa ngayon, mga around 195 kilometers per hour pa lamang ito kay Pag-asa. Kaya hindi pa po. Napakalayo pa yung lakas ni Bobby kumpara kay bagyong Yolanda. Ito po yung floating satellite niya ni Bobby. Yan. Ito pinaka-sentra ay napakagrabe ang organized development. Kumpletong-kumpleto na po yung upward low and low level convection. Very wrapping condition na po siya at very complete circulation na po siya. So ito po yung 48 hours polarized. Kung makikita nyo sa pinaka-polarized, yung pinaka-quadrant ng impact dito mararamdaman ng mga taga-Guam. Mostly sa Guam mararamdaman yung matinding impact ng quadrant ni Bobby. According dito sa pinaka-polarization. Yung around 9 o'clock position ni Bobby ang mas malakas ang impact. So probably ramdam niya ng mga taga-Guam. Sa Northern Mariana Islands malakas pero hindi lakas sa Guam. Makikita niyo po yung malakas na impact banda rito. Yan, banda rito yung mas malakas na quadrant. Yan. Medyo mababa lamang dito sa may bandang section ng Northern Mariana Islands at mas mababa na pagdating dito sa bandang South quadrant. So, yun po yung maliwanag niyan at makikita naman natin dito sa quadrant position, gaayon na rin kay Joint Typhoon Weather Center. Ayan. Kita rin, mas malakas talaga yung quadrant sa may bandang Guam. Lakas lakas ng impact So, pagdating sa Pilipinas, yung quadrant ni Pre-Inday, sobrang lakas tutok dito sa atin sa silangan ng Northern Luzon habang nandito yan sa may bandang elevation ng Northern Luzon sa silangan sa darating na 9 o Thursday. Yan. Pero mga bandang Wednesday ay medyo ramdam muna sa bandang Eastern Visayas sa Mindanao yung epekto ng enhanced habagat. So ayan pinakadetalye na po yung pinapakita ko sa inyo mga folks at ganun din sa detalye gamit ang ating
microwave imagery, yung temperature ng horizontal, makita mo ang mas malakas ang sungit na impact dito sa may bandang 9 o'clock position side ni Bobby. Sa atin naman spaghetti models, para kay Bobby ay inaasahan nagme-maintain ito sa super typhoon sa loob ng 2 araw hanggang 3 araw. So mga Monday o Tuesday daw ito until Wednesday. So until Wednesday pa talaga siya magme-maintain as super typhoon. Ayan o. So yun po, malinaw po yan mga folks, at paghandaan po natin sa Pilipinas yung significant na impact ni Inday starting yan mga Martes yan ng gabi siguro until hanggang certainly makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa Wednesday. At wala naman sa mga simulations sa GFS at ECMWF, mapapansin natin mga folks yung malawakan na ito na galaw nitong si Bobby, at mapapansin natin mukhang may sumusunod sa kanya na panibagong low pressure area. Yan o. May low pressure area, manggagaling na naman sa southeast of Guam. Sa darating na July 11, well, hindi tayo nagkamali dahil gaya nga po na sinabi natin, may posibleng may mabubuo nga po na another na bagyo starting yan July 15 daw to July 21. Mataas, more than 60%. So parang kasunod lang o halos kapareho lang sa panggagalingan ni ni bagyong Bobby na posibleng sumunod sa kanya, at wala din sa global spectral model. Yan, malinaw dito, papasok ng PAR by Wednesday. Ayun dito, mga Wednesday na po talaga madaling araw sa atin. Yan. E-enter ito ng Philippine Area of Responsibility. And then, mapapaigtan nito, mapapalakas ito yung habagat. Pagpasok nito ng PAR by Wednesday, ramdam na ng mga taga Southern Mindanao yung impact ng enhanced habagat. Mapapansin nyo slowly, habang kumikilos ito pa west-northwestward, pataas naman ang pataas yung lawak ng enhanced habagat hanggang Eastern Visayas na yan, Western Visayas hanggang Southern Luzon. Then sa darating na July 9, Thursday o Friday, yan, ramdam na ng Southern Luzon kasama ang Metro Manila. So most probably mga bandang Thursday yan o Friday, yung pinaka-peak ng impact ng enhanced habagat na hahatakin ni Inday, mararamdaman na po sa Southern Luzon kasama sa Metro Manila. Yan. Pero mga Wednesday siguro, medyo magiging maulan na tayo niyan sa Metro Manila. Magkakaroon na tayo ng mga mas makulimlim na panahon. Madalas na ang maulan, mga light drizzle rains, mga ilang moderate rains. Yan. Siyempre may mga latak pa po na water vapor na mahahatak dyan si Bobby. Kahit na apektado pa ang southern part ng Mindanao at Visayas niyan sa mga araw na yan. And then as time goes by, July 9 or 10, so bago mag-weekend, tuluyan ng mararamdaman natin ng grabing ulan. So tuloy-tuloy na yan, malalakas na po yung sunod-sunod na ulan na yan. Mga posibilidad pa nga po, mag-heavy rain tayo niyan, halos buong maghapon sa Metro Manila sa darating na July 9 or 10. So bago mag-weekend, either mga Thursday o Friday po yan, bago mag-Sabado. Yan, tuluyan talagang ramdam na natin yung enhanced habagat yan sa Metro Manila. Yan. Habang kumikilis ito pa west-northwest, patungo dito sa direksyon ng Eastern Taiwan. Yan. By Saturday na. Yan. Dito, baka magtaas na ng mas mataas na tropical cyclone wind signal si Pag-asa by July 9 o July 10. Yan po yung magiging analysis natin analysis para sa magiging kilos ni Super Typhoon Inday pag pumasok na ito ng PAR sa Miyerkules. Yan. Ito naman yung again, ito po yung AI ng ensemble mula kay Bobby. Kita naman natin, sobrang linaw na po dito yung epekto ng enhanced habagat. Magsisimula muna sa katimugan ng bansa, and then time goes by, tataas ito hanggang Southern Luzon, hanggang Northern Luzon po. Pag sa darating na mga bandang Thursday o Friday. Kay ECMWF, ganun din ang pinapakita. O see, ganun din. So halos pare-pareho sila ng forecast track at napakalino naman sa AI ensemble. Sa nagtatanong naman kung merong susunod, well, mukhang meron tayong susunod na panibago na susunod kay Inday bago mag July 15. Ito July 10 ito alas 8 ng gabi. Ayan, although mababa pa lang ang percentage nito, at least mga 10% to 20% pa lang ang probability. So mukhang mababa pa, tropical wave sa southeast of Guam ay mabubuo. Ayan Kung titingnan natin in T192 hours, tingnan natin kung mayroong mataas ang posibilidad na magkaroon ito ng mas mataas na anomaly.
Tingnan natin kung magkakaroon ng mas mataas na anomaly. Habang nandito na yung pinaka-center ni sa may bandang northern part na ng Taiwan o habang niraragasa ang Taiwan ng mga araw na yan, mga July 12. Ayun, may tropical wave nga. So, posible po magkaroon tayo ng bagong invest Tututukan natin yan sa mga July 12 o bago mag July 15. Take note, sa forecast ng Global Tropic Hazard, posible nga po tayong magkaroon ng panibago na namang tropical wave o low pressure area between July 15 to July 21 po yan. So, abang-abang na lamang po. At makikita naman natin dito sa pinaka-genesis, starting ng Sunday, July 12, mukhang magkakaroon tayo ng possible bagong invest. Pero mababa pa lang, around 30%. Mga 30% pa lamang yung chance nito na magkaroon ng development. So, babantayin natin ito. Sa ngayon, ang tututukan muna natin yung epekto nitong si Bagyong Inday o super bagyo na si Inday. Samantala sa ulat lindol, mukhang wala naman tayo na-detect na mga pagyanig so far. Mukhang malinis ang aking seismometer sa Caloocan. Wala masyadong mga pagyayinig, although maliliit ang pagyayinig ang medyo na-detect ng ating aparato. Yan, so far. So wala tayong magiging concern, pero mula sa data feed ng short period seismograms ni PBOX, muna kanina madaling araw, tingnan natin kung meron. Mukhang wala rin masyadong magnitude 4 na natitrace si PBOX so far. So, mukhang malinaw lang na medyo kalmado ngayon yung ating paligid. Although, tuloy-tuloy pa rin aftershock sa Glan at Sarangani, patuloy pa rin ang mga aftershocks. So, meron tayong total aftershocks sa paligid ng Sarangani, 52 earthquakes. So, patuloy pa rin ang clustered earthquake dyan. Dito naman sa may bandang Bolinao, meron tayong isa na naman. Sa may bandang Bolinao, patuloy pa rin ang aftershocks dyan. So, medyo bantayin-bantayin po natin yung area na yan. Yan. Patuloy pa rin ang aftershock sa may bandang Sarangani. So, ingat pa rin po tayo mga folks. Sa international seismic naman, mukhang wala namang malakas-lakas na pagyanig din na nadedetect so far. Mukhang wala rin naman. At medyo kalmado na rin sa may bandang Middle East. At bandang dito sa may bandang Venezuela. Nagkaroon ng malakas na lindol dito noong nakarang linggo. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung na-separate na ba ni PBOX yung total earthquake data? Hopefully, na-separate na nila yung month of June and July. So, mukhang hindi pa yata nila na-separate. Tingnan natin for the month of July. Hindi pa na-separate ni PBOX. So, hindi pa natin mabilang maigi. Antayin muna natin ma-separate po ni PBOX. Pero at least, marami na kaagad yung mga total earthquakes natin dyan. Dahil kung isusubtract natin, 3,787 from the month of June. 3,787. Tayo natin yung month of June. Subtract na lang po natin muna. 3,304. So, nasa total of 483 earthquakes na po tayo for the month of July. Yan. Yan pa lang po yung ating dami. Marami na kaagad halos magpa 500 na kaagad yung total earthquakes natin for the month of July. Dahil pa rin sa sunod-sunod na aftershocks, dyan pa rin sa may bandang Sarangani. So, mag-iingat po tayo mga folks Ang dami pa rin talaga na aftershocks pa rin talaga. At halos magpa 500 na kagad ang total earthquake natin sa buong bansa for the month of July po So ingat na lamang po mga folks. At diretso agad tayo sa ating hydrological water level dahil patuloy pa rin ang pagdausdos ng ating water level kay Angat Dam at 158.75 na lang mula sa 159.57 po. So sobrang bad news pa rin po nito mga folks dahil kung titingnan natin ang buong taon, mula January hanggang July ay patuloy ang pagbaba ng water level kabilang na si Magat Dam. So sobrang critical pa rin po yung water level reservoir ni Angat at Magat Dam. So at least hindi na po tayo magtataka kapag biglang nag-announce na po yung Hydrological Center na magkakaroon tayo ng posibleng krisis pa rin sa tubig despite na inuulan-ulan tayo. Well, tingnan natin ditong darating ni Bagyong Inday kung marirecover po yung water reservoir ni Angat Dam. Pero nga lang, ang kapalit niyan ay inaasahan natin na matitinding pagbaha nga lang.
So yun nga lang yung magiging side effect. So tingnan po natin kung mare-recover po yung water level ni Angat Magat Dam. Pero kung hindi, ay anytime pwede na sila mag-declare na medyo crisis na tayo sa tubig. Patuloy po ang pagbaba dahil sa epekto nga po ng stronger El Nino na. Patuloy pa rin yung drought natin, epekto ng tagtuyot ha. Yan, may idea po tayo mga folks at hindi natin minimiss yan sa ating mga report at patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam at sobrang laki na po ang nababawasan niya. 51.25 meters na po ang talagang nakakain niya, yung pinaka-rule curve. O suma total 22.84 meters na. Masasabi lang natin na talagang said na kapag umabot na ng halos negative 50 ang nakonsumo na ng Angat Dam at Magat Dam po. So yun po ang ating pag-iingatan at least may idea na po tayo ha mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, July 5, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, July 5, 2026. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong hapon na. Sa ating report, asahan lang natin na magiging malinsang at maaraw tayo ngayong hapon sa Metro Manila. Although may forecast nga po na makakaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorms sa mga bandang hapon, gabi o madaling araw. Visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.